The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views Ayan, good afternoon mga karadyo Agri. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan. Ayan no, first time natin nung bumate no, ng God afternoon. Kasi usually God morning ang lagi naririnig every time na mag-on air tayo dito sa Wanna Know. And ayun nga mga karadyo Agri, mag-a-adjust lang po tayo for today dahil we have some unforeseen events this morning. Kaya po tayo kaya nalipat yung Wanna Know ng ganitong time slot. Ayan, good afternoon din, no? Alagad din and Alagad Rocky. And ayun nga, no? Isang panibagong talakayan na naman ng ating pagsasamahan tungkol sa mga usapin sa gender and development dito sa programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. We are the program hosts mula sa Applied Communication Division. Ako po si Alagad Noel. At mula po sa Gender and Development Office, ako po si Alagad Dean. Ako po si Alagad Rocky. Ayan. So we are currently live on air via 90.1 FM and online via our official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, cross-posted on DA Filmec God Office Facebook page. So mula po sa aming programa, gusto po namin bumati ng mainit po na tanghali sa ating pong Filmec community at na pinangungunahan po ng ating Director 4, Dr. Junicio Albinia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development, and concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. Ayan, at pinaabot din po ng aming programang Wanna Know ang aming pagbati sa lahat ng MANCOM members at syempre sa aming God Focal Person, Ma'am Bess G. Magararu, at sa lahat po ng members ng Gender and Development Focal Point System Technical Working Group. So ayan, good afternoon po sa ating lahat. So allow me to give a brief overview of our show's previous topic. So last time nga po na pag-usapan natin yung commemoration of the 127th Independence Day or Araw ng Kasarinlan or Kalayaan. So isa itong special episode ng Wanna Know kung saan we talk about women in Philippine history. So, napag-usapan din natin yung mga gampanin at karapatan ng mga kababaihan sa panahon ng pre-colonial na Pilipinas at ang Educational Decree of 1863 kung saan isinabatas ang pagtatag ng libreng pangunahing mga paaralan sa bawat bayan. So, ating ding napag-usapan ang kasaysayan ng Revolusyon ng Pilipinas kung saan hindi lamang kwento ng ating mga matatapang na kalalakihan, kundi kwento rin ng walang takot na kababaihan. So, yung mga revolusyonaryo nating Filipina ay kumuha ng armas at lumaban din sa mga dayuhang mananakop upang palayain ang ating inang bayan. So, kabilang nga dito sa mga napag-usapan natin si Gabriela Silang, or yung full name niya is si Maria Josefa Gabriela Carino Silang. Pangalawa si Teresa F. Magbanwa or mas kilala sa pangalang Nani Isa. Gregoria de Jesus, also known as Ka Oryang. Melcora Aquino or popularly known as Tandang Sora. And then, and si Agueda Kahabagan, also known as Generala Agueda, and also si Trinidad Texon or yung tinatawag din nating ina ng biyak na bato. Ayan. So, nakalimutan ko pala sabihin, no, Alagad din Alagad Rocky. Ayan, mga karadyo Agri, kanina. So, yung original time slot pa rin po ng Wanna Know ay tuwing Tuesday, 10 to 11 a.m. Ayan. So, next month, abangan nyo po kami every Tuesday pa rin, 10 to 11. And
ayun, kung meron po pala kayong mga suggestions na mga topic na gusto nyo pong marinig mula sa aming programang Wanna Know, please, you can engage with us through the comment section below, or you can message us through our official GAD Facebook page, DA Filmec GAD Office, or dito po sa ating official radyo Agri 90.1 Filmec official Facebook page. And to proceed sa ating topic ngayong araw, hindi na siguro to bago sa atin, no, Alagatin and Alagad Rocky. And ayun, as parang ngayon lang din natin siya bibigyan ulit ng mas malalim pa na explanation or mas malalim na pagtalakay. Lagi natin ito nadidiscuss sa ating mga previous episodes. Ayan. So, ito nga po yung tinatawag natin na gender discrimination. So, ano nga ba itong gender discrimination? So, sabi dito, gender discrimination is the unequal or disadvantageous treatment of a person based on their gender. So, sa society ngayon, ang usually na nakararanas daw nito ay mga women and girls. So, sila yung mas nakaka-receive ng negative impacts of gender discrimination. Pero, syempre, gender discrimination nga, so, it encompasses lahat, yes, ano? It encompasses lahat na ng all genders, men, women, and also the members of the LGBTQ plus society. Ayan. So, gender equality nga din daw is important in order to rectify the injustices that women face and has benefits for society as a whole. So, before tayo ilatag natin, no, yung mga information about gender discrimination, kung saan nga ba ito nagte-take place, ano nga ba yung mga negative effects nito sa atin. Let us first discuss or differentiate yung gender discrimination sa sexism, tinatawag tayong sexism, and also yung gender bias and yung gender stereotype. So, ayun sa mga karadyo agri natin na nakikinig, siguro unaware sila na baka nagagawa na pala nila to, or baka nangyayari na sila na sa kanila mismo yung mga examples na itatalakay natin later on. So, ayun nga, ang gender discrimination, meron tayong mga key idea dito. So, ang gender discrimination, ang key idea niya is yung unequal treatment due to gender. So, paano ba ito nakocommit? So, nakocommit ito through actions, so often legal or institutional. For example, naghahanap ka or nag-a-apply, may applicant na babae or any gender. So, ikaw as hirer or yung sa human resource, dininay mo yung job dun sa nag-a-apply na female applicant because buntis siya. Mabubuntis. So, mas high, paano ba yun? Priority. Kumbaga yung mga kalalakihan kasi di ba once na mag-hire ka nga ng babae and then married siya, and then may tendency nga na, syempre, magpapamilya na buntis, mag-a-avail yan agad ng maternity leave. Yes, maternity leave. So, parang ang thinking madi-disrupt ngayon itong trabaho. Dahil kailangan meron siyang kahalili dun sa gawain niya. Yes, so that's one example of gender discrimination. So, ano naman yung sexism? So, yung key idea naman natin for sexism is yung prejudice based on sex and gender. So, unlike sa gender discrimination, nakukommit ito through action, ito namang sexism, action plus attitude. And yun nga, ang example nito is saying that men are better leaders. And yun namang gender bias na tinatawag natin, yun yung pag you favor one gender unconsciously, and yung type naman nito is yung thought or yung decision making. So, ina-assume mo na a man is more competent without evidence. Kasi, di ba, usually, hindi mo na tinitignan yung competencies or yung skills, rather nagbe-base ka dun sa gender. So, yun yung tinatawag natin na gender bias. And ito naman, yung lagi na rin natin nadidiscuss dito sa ating programa na Wanna Know is yung gender stereotype. And ito naman yung oversimplified beliefs about gender roles. And ayun, yun nga yung tinatawag na general belief natin sa society, yun yung inimpose sa atin ng society, na pag sinabing pink, babae. Pag sinabi namang blue,
sa lalaki. Ayun. So, yun lang po yung mga differences or paano ba? How gender discrimination is different from sexism, gender bias, and gender stereotype. Although, pare-para sila Interconnected na naman. interconnected, pero meron pa silang mas deeper na meaning, kumbaga. Ayan, so pag-usapan naman natin kung saan ba or paano ba nangyayari itong tinatawag natin na gender discrimination. So, itong gender discrimination kasi hindi siya madaling makita. Like, hindi siya yung nasa harap mo na yung akala, yun na agad yun, makikita mo siya, mapapansin mo siya kaagad. Kasi pwede siyang mangyari on multiple levels. So, pwede siyang from one-on-one interactions to federal and institutional degree. So, some example nga katulad ng nabanggit or napag-usapan ninyo kanina, na example sa employment. So, itong employment, yun yung dito pwedeng mag-manifest through pagtrato unequally sa magkaibang gender. So, kung babae or lalaki, magkaiba yung treatment sa kanila sa trabaho. So, pwedeng mangyari dyan is yung pagbibigay ng unequal pay for the same work, and yung also yung hiring or promotion bias katulad nga ng sinabi nyo kanina. So yung sa pag-promote, mas favored sila sa men, ganyan, for leadership roles. Mas maraming kalalakihan daw yung nakakakuha ng mga managerial roles, siguro mga ganyan. And then yung kanina nga sa pregnancy discrimination, kasi nga pwede nilang i-demote or hindi sila mag-hire ng mga kababaihan because they might become pregnant, ganyan, maaring magpamilya sila, so mag-interfere nga ito sa workforce, ganyan. So also yung job segregation, ito yung assigning men to technical roles and women to support roles lamang, ganyan. So maaaring siya mangyari sa education. So sa schools, maaaring depende sa school, they may enforce yung gender dress code. So, kapag lalaki, kailangan naka-pants, naka-shorts. Kapag babae, kailangan nakapalda lang, ganyan. Especially, kapag very strict talaga yung school when it comes to dress codes. Ayun. Minsan nga, meron pang mga penalty, Tama. iba lang yung kulay ng medyas mo, ganun. Pero, ano naman yun, iba naman yun. Pero, ano din, sa schools, pwede ko bang banggitin? Pwede Or naman siguro. Pero sa mga, yung like sa school. ano lang, sige, sa mga iba, or based on my experience na lang, kasi sa Catholic school, ayan, nare-require talaga kami na kailangan clean cut short hair talaga siya. Ayun. Meron din kami mga classmate nun dati na kinatkatan sila nung teacher namin kasi hindi sila sumunod sa prescribed na ano yung 2/3. Oo, Ayan, length 2x3, ng ayan. So, Ano din, kapag exam day, ganyan, kailangan talaga you appear neat. So, pag hindi pumasa talaga yung cut mo, yung gupit mo. So, before ka mag-exam, talagang on the spot, gugupitan. nila. May free, So, pala dyan na barber shop dyan sa inyo. Tsaka, syempre, di ba, sa mga online din, kung napapansin nyo mga karadyo agri, yung mga naglalabas din or nagpo-post ng kanilang mga sentiments, especially sa mga LGBTQ+ community, yung pag cross-dress. And yun nga din yung sa buhok. Sa buhok. Yun din yung napipilitan din sila na ipakat yung kanilang long na hair. Ayan, so another example is yung sa mga extracurricular activities like segregate ng boys and girls sa Boy Scouts, Girl Scouts, ayan, and yung implementing different programs specifically on the students' gender. So, maaaring ilagay yung mga babae sa TLE yung nagluluto, nagko-cross-stitch, diba? Pagka lalaki sa may garden, tsaka sa mga mass work, diba? Ganyan, doon sila inilalagay. And then, limiting access to certain courses or careers based on gender. So, they may discourage girls from STEM fields. Ayan, do. Diba, nagkaroon din tayo ng Women in Science topic before, diba, no? Na ini-encourage din natin ang mga kababaihan na to take mga STEM courses. Ayan. So, meron ding gender-based bullying or harassment in schools and yung biased classroom treatment like calling on boys more than girls. Mga ganun. Ayan. So, syempre, itong gender discrimination, nangyayari din siya, especially sa mga relationships. So, for example, sa family, ganyan,
Sa ano ko din, sa experience ko and based din sa observation ko sa aming household, usually yung mama ko talaga yung ma-manage ng mga finances. So, yun din siguro kasi yun din yung in-impose ng society na ganun. Since yung head nga ng family yung Expected na provider. yes, na nagpo-provide. So, expected din na yung female spouse naman yung magmamanage when it comes to budgeting, ganyan. Kasi, syempre, sila yung naiiwan sa bahay, sila yung naatasan na mag-grocery, ganyan. So, sila din yung magbabudget for that. Ayan. And, yun nga din, meron din mga instances na nako-coerce yung female spouse into having children. So, syempre, di ba? Paano pag hindi ka pa naman, nag-a-apply lang siguro to sa mga unmarried or newly married or unmarried couples pa lang. So, parang, ayun, kakakasal lang nila, parang nagmamadali na agad yung isa sa couple na magkaanak, ganon, even hindi pa talaga gusto or ayaw pa noong either one of sa couples. Minsan din nakaka-apekto din yung other members of the family. Or pag sinabi ng mother-in-law mo na, oy, gusto ko na magkaapo, ganyan. Ganyan pa nga lang siguro sa atin, no, sa mga unmarried. Or yung wala pa talagang partner, parang sa mga reunion, di ba yun na agad yung tinatawag sa atin. Kung may asawa ka na ba, ganun. Ayan. And next naman is yung they make them stay at home to bear childcare and household responsibilities instead of pursuing a career. So, yun nga din siguro, kaya din hesitant yung ibang female spouse na magkaanak pa, ganun. Kasi, syempre, gusto din nila to pursue yung kanilang career other than, yun nga, sa paggawa ng family, no? Kasi minsan di ba pag may family ka na, may anak ka na, ikaw gusto mo pang travel, pero hindi mo na yun magagawa kasi ang top priority mo na doon is meron ka may bago ka ng responsibilidad. Ayan. And also, yung gender discrimination ay nangyayari din siya online, especially online and sa public spaces. So, ayan nga din, no? Meron tayong mga instances or mga reports ng sexual harassment or yung catcalling in public spaces. And ito nga mga behaviors na to can affect psychological nagbibigay siya ng psychological effects sa mental health ng isang tao, no? So, feeling mo unsafe ka. So, nangyayari, parang umiiwas ka sa tao, ganun. And also, yung online harassment nga na more on yung target nila is sa women, sa LGBTQ plus community or yung mga gender non-conforming individuals. And yun nga din sa media, ito din, no, mga usually na natin na didiscuss dito sa ating programa, yung sa media and entertainment, yung mga napapanood natin sa TV, sa mga movies na ino-objectify yung women, na binibigyan lang sila ng mga narrow gender roles. Yun nga din, kung ano lang din yung ina-expect sa kanila ng society, yun yung usual na role nila sa movie or sa mga palabas, no, sa mga television series. And yun nga din, meron ding underrepresentation ng women and LGBTQ plus sa mga films and sa mga advertisements din. So, ayun, parang nire-reinforce yung gender stereotypes sa mga storylines or dun sa mga characters na yun. Tama. Lalo na pag action na yung palabas, karamihan na makikita nating main characters talaga is lalaki. So, parang yun kasi expected na pag lalaki, magaling makipagbakbakan. So, yun, maiba naman tayo. At itong gender discrimination ay syempre nakaka-apekto din siya pagdating sa healthcare. So, kasama na nga dito yung hindi sapat na healthcare para sa mga kababaihan. So, alam naman din natin na mataas yung kaso ng maternal mortality, no, sa kababaihan. Kasi yung mga kadalasan na maternal deaths
ay preventable naman sana kung merong timely and quality healthcare. At syempre, including yung mga skilled na mga worker na yung kaakibat nila sa pagpapanganak. So, yun. And then, access din, of course, sa emergency obstetric care. And of course, yung addressing underlying health conditions, yung agad-agad na nating makikita ba through this health examination. So, kasama din dito, syempre, yung LGBTQ+, and yung non-conforming gender identities, yung healthcare access nila. Kasi, di ba, ngayon, hindi naman natin sinasabi na majority ng cases ng HIV ay member lamang ng LGBT, but meron kasi itong nakakalakip ba na stigma sa kanila. And then, yun nga, when it comes to making medical decisions sa partner mo, when you're part of the LGBTQ+, hindi ka malayang mag-decide. Kasi di ba may ilang mga hospitals na, ba't ikaw magde-decide na ganito, ganyan. And wali ka naman niya kaano-ano when, in fact, parang magkarelasyon kayo. So, yun nga lang yung iba pang loophole, kumbaga, dito sa healthcare natin, Tapos, syempre, sa Catholic, majority Christian, tayo, sa Pilipinas, yung medyo tabu pa ako sa atin kung pag-uusapan yung abortion, And then, kadalasan din, minsan, dinidismiss natin yung ibang symptoms nung nararamdaman ng mga kababaihan, tapos sinasabihan lang natin sila na, ay, arte lang yan, ganyan. Tapos, doon na nagsisimula yun na nagkakaroon tayo ng mga problema pagdating dito sa ating healthcare sa mga kababaihan. And of course, yung lack of reproductive rights or services. So, yun nga, included dito yung abortion, access sa contraception, and then of course, yung comprehensive sex education and adequate maternal care. And then lastly, yung mental health stigma, syempre related to gender identity or gender roles. Tapos yung nakakalakip nga din dito yung kaninang nabanggit natin sa mga cases ng HIV at AIDS. So in addition, nakakaranas din tayo ng gender discrimination pagdating sa ating home and family. So kadalasan, ito yung reklamo ng mga anak. So unequal division of chores and caregiving responsibilities na kadalasan ibinibigay nga doon sa mga babaeng anak. Kasi nga, yung nakalakihan natin noon ay pag gusto pagbabae, ikaw, tagalinis, tagahugas. And then, control over women's choices. So, pagdating sa education, work, and of course, sa marriage. And then, meron din syempre tayong mga cases ng domestic violence or abuse rooted in gender power imbalance. So, yan, marami din tayong cases lalo na ng pandemic, ng mga domestic violence, kasi lagi lang silang nasa bahay. And then lastly, sons favored over daughters in decisions and inheritance. Syempre, bibigyan lang din ako ng example, kasi meron din akong tito na 3 na yung anak niyang babae, pero gusto pa rin niya magkaanak na lalaki kasi nga wala daw siyang papamanahan ng lupa. So, yun ang parang dito pa lang sa everyday life natin, makakakita na talaga tayo ng example ng gender biases sa ating community din. Siguro dagdag ko lang din, dito sa, yun nga, mas favor sila sa mga sons over their daughters. Siguro sa mga business, yung mga family na may mga business, especially sa mga Filipino-Chinese community, diba, usually yun din yung talagang nila, yung belief nila na mas nakikita nila na mas competent yung mga lalaki compared sa babae, kasi ngayon nga when it comes to decision making, mas rational mag-isip daw, less emotional. Ayan. So next pag-usapan naman natin ano yung mga epekto nitong gender discrimination. So ang gender discrimination, it has far-reaching negative consequences for individuals, societies, and economy. So maaari itong magkaroon ng impact sa ating mental health and physical health, and perpetuates cycles of violence and restricts access to resources and opportunities. So while yung ibang mga gender discrimination ay kadalasan may nakakaranasan ng mga kababaihan, maaari din itong magkaroon din ng impact sa ibang mga gender, ganyan, or so sa different sex, yan. So, unang
nabanggit ko nga kanina is sa mental health, ano. So, unang-una, ang gender discrimination can lead to increased stress, anxiety, depression, and even PTSD, particularly for women and those in marginalized genders. So, syempre, pagka feeling mo nadidiscriminate ka, di ba, mentally, mag-overthink ka di ba, if deserve ko ba ito? Bakit ba kailangan maggamitin yun against sa'yo, no? Oo, yung kung ano man yung iyong gender, ganyan. And also, yung physical health nga, kasi it can negatively affect physical health, contributing to issues like eating disorders and increasing the risk of violence and related trauma. So, kakonekta nga din ng mental health, diba? So, kung napabayaan natin ang ating mental health, ganun din yung ating physical health. And also, it can reduce access to opportunities. So, napag-usapan nga natin kanina sa education at sa work, 'di ba, sa employment, nagkakaroon ng gender discrimination dun sa mga lugar na 'yon, ganun, which limits access to to education, healthcare, and economic opportunities na nakakaapekto sa sa ability ng mga kababaihan na ipakita yung kanilang kakayahan, ang kanilang full potential. And also, it can lower their self-esteem and confidence. So, exposure to discrimination ay nakakapagpababa ng self-esteem and confidence, leading to feelings of isolation and social withdrawal. So, yung mga binanggit mo, alagad, Rocky, ito yung mga usually effect ng gender discrimination sa public or sa mga private spaces. Ayan. So, ito namang next natin na topic is yung how gender discrimination affects yung ating sa workplace naman. Ayan. So, this is based sa study na Barrett and Farahani. So, ito po ay galing sa justiceatwork.com. So, yun nga daw, gender discrimination may lead to one of all the following issues in the workplace. So, isa na nga dito yung lost productivity. So, ayan, pwede ba ako mag-share? Pero hindi ko alam, pero parang wag na lang. Ayan. Ayun nga, if employees have to focus on dealing with sexual harassment, they are not able to pay as much as the attention to their work as they normally would. So, syempre kasi parang every time na makikita nila yung certain person na yun na they experience sexual harassment, they are sexually harassed by that person. So, every time na makikita nila yun, parang anxious ka na may epekto siya sa mental health nila. So, instead na makapag-focus ka sa work mo, parang yun lang din iniisip mo sa work. And siguro yun din nakaka-apekto din siya sa pagpunta mo sa work. Syempre, isipin mo you have to deal another day na naman with that person. Pero parang yun din kasi na parang napanghihinaan or mahina rin yung loob mo din kasi na mag-report. Ayan. And yun nga lang din for awareness sa ating mga office mates. Ayan. So, meron po tayong CODI. Yung Committee on Decorum and Investigation, kung saan ito po ay minandate sa atin ng RA 1131 na ang bawat agency nga ay magkaroon nito. So, makombat natin yung mga tinatawag nating gender-based violence. And ayan, another one is yung high employee turnover. Ayan, so yun nga din yung pag maraming mga umaalis because of yung mga reasons nga na yun na hindi natin masabi. So, yun yung mga reasons na nagiging cause ng pag-alis. So, ayun. And lastly, yun nga din yung damage moral. So, a hostile work environment can lower the morale of those directly affected, which can also lead to widespread discontent throughout the workplace. So,
And damage from gender discrimination can also extend to personal relationships and reputation. So this is especially true when sexual harassment is the issue. This can even lead to mental or physical problems in the victim, yun nga yung nasabi ni Alagad Rocky kanina, and it can also lead to mas worse pa na mga issues in the future kung hindi talaga siya ma-resolve sa ano pa lang sa anong level, Workplace hindi, sa mismong tao, sa pinagmumulan ng harassment. yes. Ayan. And we have a video produced by the United Nations High Commissioner for Refugees or UNHCR Philippines entitled Removing Gender Discrimination in Nationality Laws in the Philippines. So, ito lang po yung mga one of the examples how we are eliminating a gender discrimination in the country. So, let us all watch the video. The Philippines is one of 50 states where there are differences between women and men when it comes to passing their Filipino nationality to their spouses. Discriminatory provisions can be found in Philippine nationality laws. For example, the Revised Naturalization Law or Commonwealth Act No. 473 as amended denies a married woman the right to choose her nationality following the naturalization of her husband. This provision automatically grants citizenship to women married to Filipino men without giving them the choice whether they want to retain their original foreign nationality. This lack of autonomy undermines the rights of women to decide whether or not to adopt their husband's citizenship. Additionally, the Administrative Naturalization Law of 2000 or Republic Act No. 9139 prevents married women who have been granted Philippine citizenship through naturalization from conferring their nationality to their husbands. This provision denies men the opportunity to acquire Philippine citizenship through their naturalized wives. Addressing these issues is critical to ensuring gender equality and protecting women's fundamental human rights. If not addressed, these discriminatory laws can result in statelessness, where individuals, particularly women and children, are left without nationality and the associated legal protections. These discriminatory provisions also go against the Philippine Constitution, the Magna Carta of Women, and other international agreements where women and men should have equal rights. To counter these, there is a need for an amending law. We must keep pushing for legislative changes that will advance gender equality and guarantee everyone's equal rights in order to get rid of these discriminatory clauses. And supporting the passage of House Bill No. 7527 and its counterpart bill in Senate. It would be a significant step towards eliminating gender discrimination in nationality laws. Furthermore, these reforms contribute to the broader goals of fostering inclusive societies and reducing inequities in line with our sustainable development objectives. With the proposed amendments, women will finally have the option to decide whether they want to acquire Philippine citizenship through marriage to a Filipino citizen or whether they want to retain their foreign citizenship. House Bill No. 7527 has been unanimously approved at the House of Representatives on November 27, 2024, and is anticipated to be voted on third and final reading soon. A counterpart bill will also be filed by the Senate. But we can all play a part in pushing for legislative changes. People can also interact with their local legislators and ask them to back the proposed law. The demand for change can be strengthened by taking part in advocacy activities, signing petitions, and cooperating with groups that address statelessness and gender equality. We further implore legislators to acknowledge the seriousness of this problem and take swift action to remove gender discrimination. By implementing this, Congress will fulfill its obligations under the National Action Plan to end statelessness
and make a major step toward eliminating gender discrimination in nationality laws. The passage of this law will contribute to the fulfillment of the Philippines' pledges during the 2019 and 2023 Global Refugee Forum and 2019 High-Level Settlement on Statelessness. More concretely, if the law is amended, it will foster a society where women and men are protected and have equal opportunity to access Filipino nationality. And we are back in the program. You are still listening to Radyo Agri 90.1 Filmek, kasaganaan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. And yun yung napanood nating video mula sa United Nations National Higher Commission for Refugees or UNHCR Philippines. So, yung video na yun is about sa House Bill number 7527. So, aside from that legal or law na yon, syempre meron din tayong mga legal protections na sumusuport dun sa mga nabanggit natin mga issues kanina regarding sa gender discrimination, gender bias, gender stereotypes, and yun nga din yung sa sexual harassment din. So, ayan, alagad din, no? Ano ba yung first natin na legal protection? So, ayan unang-una dito, meron tayong tinatawag na Magna Carta of Women or yung Republic Act 9710. So, pinaprobahan nito ni former President Gloria Macapagal Arroyo noong August 14, 2009. So, si MCW ay isang comprehensive human rights law, specifically for women na naglalayo na alisin yung discrimination sa mga kababaihan through the recognition, protection, fulfillment, and also promotion ng kanilang rights, especially yung mga kababaihan na kabilang sa marginalized sector. So, si Magna Carta of Women, yung local translation ng Pilipinas sa provision ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or yung CEDAW, particularly in defining itong gender discrimination, and then state obligations, substantive equality, and temporal special measures. So, nirecognize din nito yung human rights ng kababaihan guaranteed by the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. So, bakit nga ba tinawag yung law na ito na Magna Carta of Women at hindi Magna Carta for Women? So, sinabi dito ni PCW na in the process ng national consultation noong 13th Congress, napagdesisyonan na i-rename yung bill sa Magna Carta of Women to highlight itong mga partisipasyon ng mga kababaihan and syempre yung kanilang ownership ng batas. Ayan. So, pangalawa, meron tayong tinatawag na Anti-Sexual Harassment Law or yung RA 7877. So, it was enacted on February 14, 1995 under President Fidel V. Ramos. This law declares sexual harassment unlawful in the employment, education, or training environment. So, under nga po dito sa law na ito, a work, education, or training-related sexual harassment is committed by an employer, employee, manager, supervisor, agent of the employer, teacher, instructor, professor, coach, trainer, or any person who having authority, influence, or moral ascendancy over another in a work or training or education environment demands, requests, or otherwise requires any sexual favor from the other. Regardless of whether the demand, request, or requirement for submission is accepted or not by the object of the said act. So, bakit nga daw po ba enacted itong batas na ito? So, prior to RA 7877, marami daw pong mga kakulangan pagdating sa specific legislation addressing sexual harassment. So, it leaves many victims without legal recourse. Employers are required to create a workplace free from sexual harassment and to establish mechanisms for addressing complaints such as the CODI or yung Committee on Decorum and Investigation. Ayan. And syempre meron din tayo ng tinatawag natin na Safe Spaces Act or itong Republic Act 11313. So, madalas natin itong naririnig during observation natin ng 18-day campaign against
ATV campaign to end violence against women. And medyo natutuwa din ako kasi sa mga public Jeepney, no? jeep, Nakita mo din. yes, sa mga jeep, ayan, nakikita ko may mga nakapaskel na bawal bastos Bastos, law. totoo. So, yun po. Yung Safe Spaces Act, ito nga po yung bawal bastos law. So, it was signed into law on April 17, 2019. So, ano ba yung mga kino-cover ng law na to? So, this law covers all forms of gender-based sexual harassment or yung GBSH committed nga in public spaces, educational or training institutions, workplace, and yun nga din sa online space. So, gender-based sexual harassment in street and public spaces is defined as acts which are committed through any unwanted or uninvited sexual action. So, ano nga ba yung mga example nun? Ito po ay based sa Philippine Commission on Women. So, ano nga ba yung mga acts of gender-based sexual harassment in public spaces? So, baka sa mga nakikinig natin ng mga Karadyo Agri, or even sa ating mga dito, sa ating workplace, baka unconsciously nagagawa natin siya. So, for awareness lang din, no? So, first is yung catcalling or unwanted remarks directed towards a person. So, it is commonly done in the form of wolf whistling, paninipol, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs, as well as unwanted invitation. So, ayan po, no, baka unconsciously nga natin nagagawa. So, paano ba siya may translate ba sa yung catcalling? Hindi, paano pag unconsciously mo siya nagagawa. Tapos hindi mo alam na naka-harm ka nung yes, tama. is it because hindi siya aware or Baka ganun? Possible kulang na lang sa awareness. Possible na hindi pa siya sensitized dun sa issue. Paano naman yung ibang mga or aware sila pero parang parang hindi nila nalabanan kaya nila nagawa, parang ganun. Kasi 'di ba may mga instances na may mga ganun kasi ako may na-experience kasi ko sa loob na to ng university so may mga dumadaan lang na mga estudyante na mga babae, tapos may dadaan na mga nakamotor, ganyan. So, parang may babatiin sila na, uy, sexy, ganyan. Or yun nga, uy, saan kayo pupunta? Ganyan. So, yun lang din yung mga examples or mga situation na witness ko talaga din. So, ayun. Paano natin yun nasusolusyonan? Siguro ayun, mamaya na lang. Parang discussion natin later on kung ano yung mga pwede natin gawin kapag unconsciously nagawa natin siya or nagawa na natin siya before. So parang gusto mo lang maitama ba or gusto mo lang parang hindi maiwasan na mangyari in the future. Ayan, so in addition dyan, syempre, bukod dun sa catcalling, meron din tayong mga pagbati minsan na inappropriate na, lalo na yung pagpapansin natin sa personal appearance ng isang tao na, uy, tumataba ka, uy, parang dumadami ang, tigi-digi, mga ganong mga salita. Ganun, kailangan maging mindful din tayo dun kasi hindi natin alam. Nakaka-apekto tayo dun sa sa confidence ba ng tao na sinasabihan natin. So, of course, kasama din dito yung statement of sexual comments and suggestions. And then, yung persistent telling of sexual jokes, kasi kadalasan sa circle of friends na nagiging, na din kasi siya, nagiging norm na siya, Hindi natin napapansin na medyo offensive pala siya. Dahil nga, parang naging komportable tayo sa kanila. Parang it doesn't mean na hindi lang nag-react yung friend mo, parang okay na sa kanya. Ganun yung maging talakayan nyo. So, and then, to cut short naman, meron din dito tayong stalking or conduct directed at a person involving the repeated visual or physical proximity. So, halimbawa, nagandahan tayo dun sa babaeng dumaan, sinundan na natin. Yun, isa din siyang violation dito sa Safe Spaces Act. Or, yung mga, siguro pag
ayun nga din, pag everyday natin sila nakikita, parang ano natin na parang yun yung daily routine nila. So, parang minsan aabangan sa kalsada, Oo, no? sa So, kalsada, minsan nakakatakot ganun. din yung gano'n, na feeling ng tao na hindi na siya safe. And iniiwasan na lang niyang lumabas. Ayan. So, ano nga ba yung mga kailangan gawin para maiwasan yung gender discrimination or sa sarili natin din, maiwasan natin na hindi ito magawa sa other gender. Ayan. So, first is yung speak up when you witness gender bias. So, importante daw to na mag-speak up ka against gender bias. So, kasi di ba yung mga biases, hindi siya masyado na-notice. Pero, if you call them out and help create awareness and foster change, even sa mga small actions natin na yon, yung pagpo-point out lang ngayon, mga comments, parang random lang na sinabihan. Parang dito din nag-apply yung 10-second rule. Yung if you can't change something sa person na yon in 10 seconds, ganun. Parang Don't mas say better na wag mo na siyang i-point out. So, manahimik ka na lang. Yes. Ganun. And, ayun nga din, sa mga small actions natin na to, it can make a big difference in shifting yung conversation when we talk about gender discrimination. So, ayun. Next naman is yung ating paggamit ng inclusive language or, ayan, sa mga partner or one example is partner. We use partner instead of using wife or husband. Siguro, parang in-impose na rin ng society na pagka when we are having a conversation with someone na hindi natin masyado kilala, pag sinabi nating partner, yung partner ko, yung partner niya, ganun. So, ang unang isipin, syempre, member to ng LGBTQ plus community. So, parang yun din yung naging ginawa na din siyang norm na nag-a-apply lang ba yung word na partner sa Ayan. So, ayun, yun yung iba example. Yun yung one example nga din ng paggamit ng inclusive language. And next naman is yun nga, we can educate ourselves in our own way. We can read, we can listen, or ask questions. Ayan, sa mga Karadyo Agri natin, you can ask questions. And, syempre, hindi tayo sasagot. No? Syempre, you can leave a comment or you can ask questions in the comment section or sa aming official Facebook page nga. And siguro magagamit namin ito in our next episodes. We can invite professional resource speaker that can share about these topics. Ayan, so meron din pong pag-support sa mga businesses and leaders that promote equality kasi it is a powerful way to encourage a more inclusive and fair society. When companies prioritize diversity, equity, and inclusion, it sets a positive example for others to follow. It shows that they value people of all genders, races, and backgrounds and are committed to dismantling barriers that perpetuate inequality. So also, makikita rin natin ito sa pagpili ng ating mga magiging leader, di ba? So we should vote wisely. Vote for leaders who advocate gender rights. Voting for leaders who advocate for gender rights is one of the most impactful ways to create lasting change. Political leaders play a significant role in shaping policies that can either reinforce gender inequality or push for progress. By supporting those who champion gender equality, whether it's through equal pay laws, reproductive rights, or anti-discrimination measures, we can ensure that gender rights are not just a talking point but a priority. So, yan I think natakal naman natin lahat ng pinrepare natin na topic for today. So, to give us a recap, kanina nga po napag-usapan type example, yung na-differentiate natin si gender discrimination from gender stereotype, gender bias. And then, kung saan nga ba
nagaganap itong gender discrimination. And then, yung effects of gender discrimination, kung paano din ito nakaka-apekto sa ating workplace. And then, nabanggit din natin yung mga legal protections and kung ano nga ba yung mga dapat nating gawin to prevent itong gender discrimination. Ayan, so announcement po, magkakaroon po tayo ng gender sensitivity training sa June 30 to July 1, 2025 sa training hall. So, iniimbitahan po namin or nag-i-invite po kami ng 3 participant per division na mag-participate po or umattend dito po sa atin pong GFPS training. And yung priority participants po natin is yung mga member po ng ating KTWG and EXICOM members na hindi pa po nakaka-attend ng gender sensitivity training. And so in addition lang din po, no, so yung mga resources din na natakal natin kanina, pwede nyo po itong pwede po kayo mag-visit sa official website ng Philippine Commission on Women, and you can browse po doon yung mga topics. May mga ano po doon sa resources nila, may mga especially sa library, no, doon nila makikita yung mga God-related laws. Yun nga yung anti-sexual harassment law, yung bawal bastos law. So andun po lahat sa official website po ng Philippine Commission on Women. And you can also follow their official Facebook page para sa mga updates. And ayun nga din, is it too early to say ba na malapit na naman ulit natin is i-observe yung 18-day campaign to end violence against women? Kasi mabilis lang yun November. Ayan, so ano pa ba? Ayan. So, ayun nga mga Karadyo Agri, we have reached the end of our discussion for today about gender discrimination. We hope na marami po kayong napulot na impormasyon. And yun nga din, if you want to suggest or recommend topics na gusto nyo marinig sa ating programa, you can engage with us through the comment section below, or you can message us sa aming official Facebook page, DA Filmec GAD Office and Radyo Agri 90.1 Filmec. Ayan, so for more gender and development updates, you can visit our official website sa gad.filmec.gov.ph and filmec.gov.ph. Ayan. Muli, kami po ang mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. Abangan niyo po kami sa aming next episode. Every Tuesday pa rin po tayo, 10 to 11 a.m. Dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan.